nung mga bata pa tayo, our parents didn't taught us self-compassion. Well, ano nga ba ang self-compassion? Self-compassion is all about treating yourself with kindness when you're suffering. It's parang yung pagka-advise mo sa malapit mong kaibigan, o taong malapit sa'yo kapag may problema sila, o may mga nagawa silang pagkakamali. And yung mga bata tayo, kapag nagkakamali tayo, kahit maliit na bagay natin, madalas tayong nabubuluan, nasisigawan, at nasasabihan ng kung ano-ano masasakit na salita ng mga parents natin o ng mga taong nakapaligid sa atin. And when you look back, siguro, kaya ganun ang parents natin, kaya sila may ganung behavior, ay dahil lumaki sila sa environment na yung behavior ng parents nila ay ganun din. Then, when you look back again, siguro yung parents ko, lumaki din sa environment na ganun din ang behavior. So, since tayo mga batang na-expose sa ganung environment, later in adult life, nadadala natin yung behavior na yun sa sarili natin, na-apply natin sa sarili natin. Kapag nagkakamali tayo, even in minor mistakes, masyado natin kinikriticize yung sarili natin, which is, akala natin, ikakamatay na natin yung pagkakamaling yun, pero hindi naman pala. Sa tingin ko, yung utak natin ay naka-wire pa rin sa survival mode. Dahil, dati, yung panahon pa ng mga ancestors natin, nung di pa tayo fully developed, mistake means death. Kaya, ngayon, sa mundong ginagalawan natin ngayon, kapag nagkakamali tayo, nagre-react agad yung utak natin. Kaya ito nagagalit, naiinis, dahil naka-wired ito sa survival mode. Pero, we have to cut the loop of this behavior. Dahil iba ang panahon dati sa panahon natin ngayon. Medyo hindi na tayo nagpo-function sa survival mode. Dahil yung iba sa atin, na-express na natin yung sarili natin with less judgment, because our society nowadays is more knowledgeable compared before. And yung mga, well, siguro kung i-compare ko yung brain sa computer, it's like old folks before, and some people nowadays are still in Intel Celeron processor. Pero ang need na processor ng utak natin ay Ryzen 5 pataas, or Intel i5 or i9 sa mundong ginagalawan natin ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin nun kahit na ganun yung mag-process yung utak nila, hayaan na lang natin. We have to upgrade their system. We have to upgrade their brain by educating, by being aware. And tayo mga na-expose sa mga ganung environment, we have to cut the loop. Kasi humans are bound to make mistakes. And it's part of being a human to make mistakes. When we make mistakes, we learn. And when we learn, we grow. Yun lamang. Wag ka masyadong wag mong i-overly criticize yung sarili mo. Normal lang na magkamali dahil tawa. Mahalin mo ang sarili mo, apply self-compassion. Treat yourself with kindness kapag nagkakamali.